Ako si Chloe at si Liam ang matalik kong kaibigan. Simula pagkabata, magkasama na kami. Parang may invisible na tali na laging nagdurugtong sa aming dalawa. Lahat ng kalokohan ko sa school, kasama ko siya. Sa bawat exam na muntik na akong bumagsak, siya ang nag-aral kasama ko. Sa tuwing may kaaway ako, siya ang tagapagtanggol ko. Si Liam ay parang isang kuya na laging nandyan. Maaalaanin siya at minsan ay napaka-protektor. Kapag may lumalapit sa aking mga lalaki, napapansin kong bigla siyang nagiging seryoso at binabantayan niya ako. Pagkatapos, tatanungin niya ako, "Kaibigan mo ba yan? Sigurado ka bang mabait yan?" Nagagalit ako sa kanya dahil akala ko pakialamero siya. Pero ngayon ko lang naintindihan na nag-aalala lang pala siya para sa akin. Isang beses, nagkasakit ako at hindi ako nakapasok sa school. Pag-uwi ko kinabukasan, nakita ko si Liam na nag-iintay sa labas ng classroom namin. May dala siyang plastic na may lamang soup at isang Tupperware. "Kape to, para gising ka," sabi niya, sabay abot sa akin ng kape. At ito, sabay abot niya sa Tupperware, "Luto ng nanay ko. Sinabi ko na may sakit ka, kaya inutusan niya akong dalhan ka ng soup." Napangiti ako. Kahit na alam kong abala siya sa pag-aaral, hindi niya ako nakalimutan. Sa tuwing mayroon akong problema, siya ang unang nakakaalam. Minsan, nag-away kami ni nanay, at si Liam ang tumawag sa akin para kumain kami ng ice cream. Sa bawat oras na yon, pakiramdam ko ay hindi ako nag-iisa. Siya ang aking kanlungan sa gitna ng unos. Pero sa lahat ng kabutihan at pagmamahal na ibinibigay niya sa akin, wala akong nakikita kundi ang pagiging isang best friend. Hindi ko pinansin ang mga beses na nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin habang nag-aaral kami, na para bang may gusto siyang sabihin. O yung mga pagkakataon na kapag magkasama kami, tatanungin niya ako kung ano ang pangarap kong lalaki. Sasagot ako, "Gusto ko yung matalino, pogi, at may sense of humor." Ngiti lang ang isasagot niya at hindi ko alam na sa bawat ngiti na yon ay may pag-asa siyang tinatago. Palagi kong sinasabi sa mga kaibigan ko, "Si Liam, best friend ko lang yan." Sa isip ko, hindi ko siya nakikitang higit pa doon. Ang pagtingin ko sa kanya ay parang sa isang kapatid. Napakabuti niya at parang kailangan kong igatan ang aming pagkakaibigan. Isang araw, nag-usap kami ni Liam sa isang tahimik na cafe pagkatapos ng klase. Tahimik siya at napansin kong may kakaiba sa kilos niya. Ang dating palaging masayahing si Liam ay biglang naging seryoso. Huli na nang malaman ko kung bakit. "Chloe," sabi niya, habang nakatitig sa akin, "may gusto akong sabihin sa'yo." Ang tono ng kanyang boses ay seryoso at malungkot. Bigla akong kinabahan, ngunit hindi ko alam kung bakit. "Ano yon?" tanong ko. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy, "Mahal kita, Chloe, higit pa sa isang kaibigan." Sa sobrang gulat ko, hindi ako makapagsalita. Natawa ako, hindi dahil sa masaya ako, kundi dahil sa hindi ako makapaniwala. Para sa akin, napaka-imposible ng sinasabi niya. "Seryoso ka ba, Liam?"
Tanong ko. Nagbibiro ka lang, 'di ba? Alam mo namang best friends tayo, 'di ba? Magkapatid. Hindi tayo pwedeng maging magkasintahan. Nakakatawa ka. Ang bawat salita ko ay parang mga kutsilyong tumutusok sa kanyang puso. Ngunit wala akong kamalay-malay. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Biglang nanlamig ang atmosphere. Hindi na siya nagsalita. Niyuko niya lang ang kanyang ulo at sa unang pagkakataon, nakita ko siyang walang kibo. Tumaas ang balikat niya at bumuntong hininga. Siguro nga tama ka. Best friends nga lang tayo. Pagkatapos noon, tumayo siya at walang sabi-sabi, umalis. Nahabol ko siya. Liam, teka lang. Pasensya ka na. Pero nagpatuloy siya sa paglalakad. At sa bawat hakbang niya palayo, pakiramdam ko ay may bumababa sa aking puso. Hindi ko inakalang ang pagtatawa ko ay magiging dahilan para saktan ko ang taong pinakamamahal ko. Pero sa oras na iyon, hindi ko pa rin naiintindihan ang bigat ng bawat salita niya. Isang linggo. Isang buong linggo na akong hindi kinikibo ni Liam. Hindi niya ako tinext, tinatawagan, at kahit sa school, nilalampasan niya lang ako na para bang hangin lang ako. Nung una, wala lang. Akala ko magsosorry din siya sa ginawa niyang pagtatapat. Akala ko babalik din siya sa dati na mag-best friend kami ulit. Pero habang tumatagal, nagsimula akong mamiss ang presensya niya. Ang mga biro niya, ang mga advice niya, ang mga simpleng ngiti niya na nakakapagpagaan ng araw ko. Hindi ko alam na mas mabigat pala ang pakiramdam na wala siya sa buhay ko kaysa sa pakiramdam na may gusto siya sa akin. Isang hapon, habang naglalakad ako pa uwi, nakita ko siya sa park. May kasama siyang babae. Maganda, matangkad, at mukhang mabait. Nagtatawanan sila habang naglalaro ng badminton. Nakita ko ang mga mata ni Liam na nagniningning sa tuwa habang tinititigan niya ang babae. Doon ko lang na-realize kung gaano ako katanga. Pinagtawanan ko ang pag-ibig na ibinigay niya. Tinulak ko ang isang taong kaya akong mahalin higit pa sa aking sarili. Nagsimula akong lumuha. Sa bawat ngiti niya sa babae, sa bawat awa niya, sa bawat haplos niya sa buhok ng bago niyang pag-ibig. Parang libong-libong karayom ang tumutusok sa puso ko. Huli na ang lahat. Nakahanap na siya ng mas karapat-dapat sa pag-ibig niya. At ngayon, wala na akong magagawa kundi ang maging isang simpleng tagamasid. Ang manood habang masaya siya sa piling ng iba. Ang magsisi sa bawat salitang binitawan ko. Ang manatili sa isang kwento na ako mismo ang nagtapos. Na alam kong hindi na magkakaroon ng sequel.